Lono, so ngayon no, mag-ingat po tayo no kung sino yung mga dinadasalan natin, no. Kasi marami sa atin dito no ng mga tao no na sumusunod sa mga mali-maling aral o turo o kahit sino na lang ang dinadasalan. Yung iba nagdarasal sa mga rebulto at saka yung iba sa mga Maria o Kamaria. Dito sa Biblia, sa sulat ng ating Panginoon Kristo, na sinasabi ng ating Panginoon Kristo dito sa Matthew chapter 6 verse 7. Ang sinasabi dito ng ating Panginoon Kristo, no, kung magdasal ka ay huwag kang gumamit ng mga salita na maraming mga salita na walang kahulugan gaya ng ginagawa ng mga taong unbeliever na ini-expect nila or paniniwala nila no na dinidinig sila ng ating Panginoon. Pero ang katotohanan ay hindi. Ang sabi ng ating Panginoon na huwag nyo silang gayahin. Tingnan mo itong mga tao no, ng mga matatanda no, or mga taong pare or sino man yung mga alagad ng simbahan kanila no na ilang oras na umabot na lang ng 2 o 3 oras na sa kadadarsal dyan ng mga hilmire, mga ganon, ganito, ganyan o ganyan. Mag-ingat po kayo kasi hindi nyo yan ginawa sa Diyos, kundi ginawa nyo yan sa demonyo at kay Satanas. Ang mali pong hakbang at paniniwala na ginagawa ng bawat tao na ganito, ikakapahamak nyo po pagdating ng araw. Masasayang lamang po yung pagod nyo sa pagdarasal sa mga ganyan. Kung ang inyong pagdarasal naman ay hindi nadidinig ng Panginoon. Kasi ang ginagawa nyo ay hindi para sa Diyos, kundi para sa demonyo. Lagi po tayong winawarningan ng ating Panginoon dito na huwag magdasal sa ibang Diyos. Na huwag magsamba sa ibang Diyos. Dito sa sulat ni Jeremiah, sasabi ng ating Panginoon, no, galit ang Diyos sa mga Diyos-Diyosan na ginagawa ng bawat tao. Doon sa kabukiran, kumuha ng kahoy ang mga kabataan at ginawang mga rebulto, kinukulitan at ginawang imahe ng tao o sino man yan at sinasamba ng mga tao. Tapos ang kinainisan ng Panginoon dito doon sa isang simbahan kung saan siya ay sinasamba, inilagay nila doon ang mga rebulto nila at dinumihan nila ang templo ng Diyos kung saan sinasamba ang Panginoon. Kaya mag-ingat po kayo kasi ginagawa po yan ng mga taong hangal at mga taong mangmang na hindi talaga nakakaalam kung ano ang kautusan ng Panginoon patungkol dito. Alam na alam nila kung ano ang nasa Biblia pero hindi nila sinusunod ito. Ang tanong lang ba, no? Tanong ko lang, binabasa ba talaga nila yung Biblia? Kasi mayroon yan silang sinusunod ng mga nobina, ng mga liit na booklet eh. Pero yung Biblia, hindi talaga nila binabasa yan. Kasi hindi applicable sa kanila na babasahin yung Biblia. Yung wala silang ibang susundin kundi yung mga salita ng kanilang mga pare lang. At dahil dito, ang mga tao naliligaw, nalilinlang, at bumabagsak sa impyerno, kalaunan. Nasayang lang yung pira nila, nasayang lang yung mga pagod nila sa paglilingkod. Pero mali pala ang pinaglingkuran nila. Ini-expect nila no, na ang paglingkuran nila ang Panginoon, yun pala, demonyo pala yung pinaglingkuran nila. Itong mga taong ito, dumarayo pa ito sa ibang mga isla, sa ibang mga city, upang manligaw din ng ibang tao, upang maka-recruit or maka-invite din ng mga katulad nila. At dahil dyan, lalo lang nilang pinapainit ang kaparusahan. Yan ang babala ng ating Panginoon si Kristo dito. Alam naman natin na sinasabi ng ating Panginoon dito no, na iniiba ng mga eskriba ang salita ng Diyos. Sino ba yung mga eskriba? Ito yung mga pare noong unang panahon kung hindi ako nagkakamali. Kaya sila rin, iniiba rin nila ang katotohanan, ang nakasulat sa Biblia. Alam nyo ba na hindi lamang ang mga pare ang gumagawa nito? Marami ring mga ibang relihiyon ang gumagawa nito.
Hindi ko alam kung bakit nila ginagawa ito, bakit binubulag nila yung sarili nila. Sila mismo tumatahak ng sariling daan na akala mo shortcut patungo sa Ama. Ito yung pinaka-the best talagang daan patungo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoon si Kristo. Pero imbis dito yung daanan natin patungo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoon si Kristo, dito sila dumaan, shortcut patungo sa Ama. Gusto nilang madali ang buhay. Yun pala, yung daan na tinatahak nila patungo pala sa kaparusahan. Lagi na yung sinasabi ng ating Panginoon si Kristo na walang ibang daan kundi siya lamang. At siya lamang ang pintuan patungo sa buhay na walang hanggan. At walang taong makakapunta sa langit o sa Ama na hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong si Kristo. Pero itong mga taong ito na nagdarasal sa mga santo, imahe, Maria, o sino man, tingnan mo kung gaano kahangal ang mga bawat tao gumagawa ng mga malalaking imahe dito sa may Batangas, dito sa may Maasin, mga imahe ni Maria. Tapos yung mga matatanda naman na binubulag din or bulag na talaga sa katotohanan. Nagdadasal din sila. Dinasasala nila yung mga gawa ng mga karpintero or mga panday. O, tingnan mo kung hindi ka lang hangal, hindi ka lang bulag, hindi ka lang hangal. Kasi mangmang lang talaga ang taong sumasamba sa mga ganyang mga imahe. Tapos ginagawa mo yan. Tingnan mo yung mga matatanda, no? Kung magkapagdasal, umaga pa lang, no? Madaling araw pa lang. Nagdasalan sila ng mga Hail Mary, ganon. Ano pa man yun. Naabot yan ng 3 oras, hindi pa rin tapos. Inumaga na lang, hindi pa rin tapos, tuloy pa rin. Ano bang mapapala sa mga taong ito? Bakit hindi nila pinapakinggan yung mga utos ng ating Panginoon si Kristo? No, na kung magdasal ka, huwag kang gumamit ng mga salita na walang kahulugan. Na akala nila ay dinidinig sila ng Panginoon o diringgin sila ng Panginoon. Tapos ang pagkakaiba rin ito, hindi patungkol sa Diyos yung ano nila. Nagsamba sila or pinaparangalan nila si Maria. Hindi ang Panginoon si Kristo. Alam nyo ba na kung hindi ang Diyos yung pinapangaralan mo or hindi ka sa Diyos mismo, sa ating Panginoon mismo or sa ating Panginoon mismo, sa ating Panginoon si Kristo mismo na nagdasal ka, kung hindi ka dyan sa kanila or sa Kanya, nagdasal at nagdasal ka sa ibang mga Diyos-Diyosan, mga santo, imahe, Maria, o sino man yan, ginawa mo yan sa mga demonyo. At sa demonyo ka nagpaparangal, sumasamba, pumupuri. Pagdating ng araw, malalaman mo kung gaano kapait at kamalian, kung gaano kapait ang kamalian na ginawa mo dito sa lupa. Na kung paano mo tinalikuran ng Panginoon, kung paano mo siya pinapahiya, na instead sa Kanya ka magdasal, sa Kanya ka sumamba, sa iba ka lumapit. Para kang isang kabayo ba yan? O sino ba yung ano bang klaseng hayop yan? No? Na sa oras dumating yung araw ng pagnanasa, hindi na mapipigilan. Siya na yung lumapit doon sa mga lalaki ring kabayo or sa anumang hayop. Walang pagkakaiba yan sa mga taong artista dito sa atin. No, na dinadaig ng pagnanasa ng laman. So mag-ingat po kayo sa ginagawa niyo yan kasi pagbabayaran niyo po yan ng buhay. Kung akala niyo okay lang yan, hindi niyo alam, pagdating ng panahon, maniwala ka sa akin, magiging panggatong kayo sa apoy na walang kamatayan, na walang pagkapatay. Ang apoy, hindi yan mapapatay kung palagi yan ginagatungan. Paano mapapatay yung apoy kung yung sarili nyo ay ginagatong nyo? Ginagawa nyo panggatong. Hindi kayo naniniwala sa maraming mga sinasabi ng mga apostolis, mga mensahero, pastor na ganito ang pinagbabawal ng Panginoon. Bakit? Kasi nga, yung kapangyarihan ni Satanas gumapos na sa inyong puso.
hindi na kayo makaalis. Kahit pa malaman nyo yung katotohanan, patuloy pa rin kayo sasamba dyan. Kasi ang kapangyarihan ng Satanas, andyan na sa inyo. Yung iba nakaalis sa tulong ng ating Panginoon. Kaya nga, lalapit tayo sa ating Panginoon at hihingi tayo ng tulong. Pero yung mga tao kasi, nagkunwari no, na kaya nila. Kaya hanggang ngayon, alipin pa rin tayo sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Mag-ingat po kayo dyan kasi pagbabayaran po talaga yan ang buhay. Maniwala kayo sa akin. Darating yung araw, pagsisihan nyo. Pagsisihan nyo kahit sa pinakakatiting na pagsisihan nyo. Pagsisihan nyo ang araw ng inyong pagkatao dito sa mundong ito. Pagsisihan nyo yung mga ginagawa nyo pagsamba sa mga imahe kung paano nyo pinapahiya ang Panginoon. Pero hindi ang Diyos yung mapapahiya dito, kundi kayo mismo. Dahil ang puot at galit sa Diyos, mananatili yan sa inyo pagdating ng araw. Kung hindi kayo gigising. Alam nga naman na sunod lang kayo ng mga sinasabi ng inyong mga leader at hindi nyo binabasa ang Biblia. Paano kung nililin lang kayo doon? Hindi nyo binabasa ito, hindi nyo alam ito. Hindi, madali lang kayong inanod sa agos ng kanilang mga salita na puro kasinungalingan at walang katotohanan. Ganyan talaga ang mangyayari. Mangyayari talaga yan, 100% mangyayari yan. At yan ang nangyayari ngayon. Binigyan sila ng mga konting booklet ng mga nobina, doon na, yun na yung sinasamba, yun yung binabasa, hindi na yung Biblia. Kaya nabulag ang isang tao, naligaw ang isang tao, patungo talaga sa kamatayan yan. Hindi nyo pinangarap yung buhay na walang hanggan sa ating Panginoong Jesucristo. Pinangarap nyo yung buhay na kamatayan doon sa impyerno, sa tuwing ginagawa nyo yan. Kawawa din yung mga anak nyo na pinasunod nyo. Kasi yung mga nyo, kung saan kayo namulat, doon kayo mamamatay. At handa kayo mamamatay doon. Yun yung mga paniniwala nyo. At dahil nga sa hiling nyo na mamamatay talaga kayo pagdating ng araw. Sa impyerno yan, kamatayan, sa mundo ng mga patay. So hanggang dito lang, maraming salamat and God bless everyone.